Allora, scendi. Scendi che devo fare il letto. Dai, scendi. Vieni. Vieni. Ok. Ti copro di nuovo. Se non vuoi scendere, ti copro di nuovo. Minus, dai, scendi. Scendi, amore, scendi. Bong, 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 basta. Kumusta po kayo? It's Monday again. Back to work ang mga nagtatrabaho. Ako naman back to work sa bahay. Ganda ng panahon. Mapresko dito. Lakas ng hangin. Pag binuksan ko yung kabilang pinto, bukas dito. Kaya nagsuot na ako ng... Kagabi kasi yung suot ko masyadong open dito. Para naman akong gininaw. Sa summer na summer. Kaya nagsuot na ako ng medyo naka-cover. Buksan natin dito sa kabila. I-prepare na rin ako ng tanghalian. Lagi kong sinasabi, hindi kami nagtatanghalian. Pero syempre, papasok yung asawa ko, kaya magtatanghalian siya. Ako, siguro hindi muna. Depende. Hindi pa ako nagko-coffee, hindi pa ako nag-almusal. I-prepare natin itong, gagawa ako ngayon ng parang spaghetti Pinoy. Ng hotdog. Meron na kasi akong sauce, yung ragu. Ready na. Galing sa freezer. Kasi pag gumagawa ko ng ragu, napakarami, pini-freezer ko. Kasi ang isang bottle ng tomato sauce dito ay sabihin natin 750 ml o kaya 1 liter. Kaya, syempre dadami yung lalagyan pa ng karne at mga ricados. So, pag hindi naman nauubos, syempre magtatagal sa rep, baka amagin lang. Pini-freezer ko na. So, ito na ang gagawin ko ngayon, version naman. Kasi Italian na lagi. Napuyat ako kagabi, nag-ingay na naman yung sa taas namin. Kasi minsan nidi-discuss ko itong mga problemang ganito rito sa Italy. Pag nakatira ka sa isang building, malas na lang kapag binili mo yung unit tapos ang nasa taas mo ay maingay. Dahil permanent mo na yun na, buong buhay mo na yun na kasama mo nang tatangkapin sa buhay mo yung ingay nila. Ito kasi ginawa nila itong bed and breakfast. Kaya ibang taong ang nag-stay dyan. Tapos dati kasi walang problema dito. 2019 kami dumating dito, wala namang problema dahil ang nakatira ay permanent, yung matagalan na upa.
alam namin upa yun eh. Hindi ko lang sigurado pero tingin ko upa kasi nawala naman yung mga tumira. Pero tahimik sila, normal yung buhay nila, natutulog sa gabi. Anyway, ginawa yung Airbnb. Yung pag ang tumira ay hindi, walang konsiderasyon, alam nyo yon, yung parang hindi nila naiintindihan ng mga tao natutulog sa gabi. Ginagawa nilang yung normal na buhay nila sa gabi, doon nila ginagawa yung gustong gawin. Lumalakad, kung ano nung ginagawa. Kaya, syempre dinig namin. Kasi sa gabi, tahimik. Lahat dinig mong ingay, kahit yung hakbang. Lalo na yung mga, may tao kasing pag naglahad, mabigat yung bagsak ng paa. Pwede naman kasi magdahan-dahan. Tsaka sabi ko, bakit alas 2 ng madaling araw naglalakad? Pwede ka, kung di ka makatulog dito, mahimik ka sa kama, diba? O kaya magbasa ka. Pwede naman. Kita ba? Kita naman I-prepare ko muna itong hotdog, siwain ko. Hindi ko alam saan ipoposisyon ng camera. Pasensya na sa ako. Yun muna, hiwa muna ng, lalagyan natin syempre ng ketchup kasi spaghetti Pinoy nga eh. Sanay talaga ako mag-apron tayo kahit sira-sira na tong apron ko. Kaysa matalsikan pa tayo nitong mga ketchup. Kasi ko nga muna ito, meron pang coffee dito eh. Ako na iinom nito. Hindi ko alam kung magigisa pa ako ng, mas masarap siguro kung magisa pa rin ng bawang sibuyas. Magisa pa kaya ako, kaya nang babaho yung bahay. Siguro hindi na. Lalagyan ko ng 2 hotdogs lang. Diba masarap sa spaghetti Pinoy yung maraming hotdogs lalo dyan sa Pilipinas. Masarap ang ilagay sa spaghetti yung hotdog na Pinoy. Kasi yun maraming paminta. Saka bechin siguro. Obviously maraming bechin. Pag ganitong may natira, ginagawa ko, binabalot ko pa rin sa isang plastic o kaya container kung gusto niyo. Mas gusto ko na yung plastic para kita ko nasa pinto ng ref. Dapat sa loob ng ilang araw i-consume na dahil pinasok na ng hangin yung diba? Yung, kasi ganito mga vacuum seal. Basta nabuksan na, pinasok na ng hangin. Prone na sa namagin, alam niyo na mag-grow yung bacteria. Kaya mga 3 days i-consume na. Pwede rin lumampas, depende. Check nyo naman, diba? Bago nyo kainin ulit. O kaya, much better hugasan bago iluto. Kasi maalat naman to kaya matagal ang buhay. Pero once kasing napasok na ng hangin, nag-iiba ng Tsaka umaasim pag sira ng hotdog. Napansin nyo. Minsan ako hindi pa ako ganun kaingat. Sabi ko, bakit parang maasim ito? Then, i-ref. Prepare ko lang tong sauce. 11:45 kasi dito. I-prepare ko rin pa rin kanyang sandwich. Meron ditong ham. Yung prosciutto kung tawagin dito. Prosciutto cotto meaning ay ham na cooked ham. Kasi merong crudo yung hilaw. Hilaw pero kinakain ho yun ng ganon talaga. Dahil wala kaming tinapay na ginawa, wala akong ginawa dahil napakainit na para mag-bake sa ngayon, yung mga nakarang araw. Bumili kami ng American bread, yung pan-Amerikano sa akin. Laki-laki nito. Alam nyo kung ilang to. Halos 1 kilo ito. Gagawa ko siya mamaya ng sandwich nung gagamitin ko yung ham na yun.
Pambaon yun. Hindi ko na ito hindi na ako nag-gisa ng bawang at sibuyas. Marami na pala yung likod dito. Alam nyo bakit, hindi na kailangan mag-isa ng bawang sibuyas kasi may timpla na yung yung ragu, yung sauce na yun na ready. Nag-isahan ko na yun ng bawang sibuyas, so ayos na yun. Hindi naman kailangan na masarap yung marami talaga, pero hindi naman ganun dito masyado yung sa bawang. Hindi masyado silang talaga. Natikman niya na ito, spaghetti Pilipino. Nagustuhan niya yung lasa. Tsaka meron ditong kinakainan na Pilipino ang nila, restaurant nila. Yan ang spaghetti Pinoy doon. Pwede na yung umorder ng palabok, may halo-halo pag ganitong summer. Stir fry lang dito sa oil. May oil na yan, yung kawali. Kanina. Masarap naman kasi talaga sa hotdog yung medyo na rin din man, napiprito-prito. Grazie amore. Yan. Lagay ko na. Total luto na yan. Initin na lang. Tapos lagyan ko ng ketchup. Siyempre kailangan ng maraming ketchup para tumamis. Ganon naman ang Pinoy spaghetti. Diba? Ay, may basil nga pala yan. Kasi ang talagang gawa ko niyan ay Italian style ragu. Diba? Okay lang naman kahit may basil. Siyempre, dadamihan natin ang ketchup para tumamis. Titikman ko lang yan kung tama ng asin. Kasi pag hindi, dagdagan natin. Total, mag-aasin pa naman sa pasta. Pwede na siguro itong pastang ito. Okay, ang tawag dito linguine. Grams. Tingin ko ilalahat ko na, marami naman yung sauce. Oh. Masarap kasi sa spaghetti, mga Pinoy, maraming sauce, diba? Tignan natin ito. I-ready lang natin yan dyan para mamaya pag nagpakulo ako ng tubig. Lutuan ko ng pasta. Alam nyo, ito pampasta talaga ito. Tingnan nyo, may mga butas to. Yan. Pag itatapon na yung tubig, ilalak itong gilid para hindi matanggal yung takip. Then tapon. O, diba bonggisius? Lagyan na natin ng tubig para ready na mamaya. Mahigit sa kalahati nitong kaldero. Malaki itong kaldero. Kasi pag sobra naman konti ng tubig, hindi masyado nakakulo ang pasta. Lagyan natin dito. Ready na para mamaya. Moment of truth. Titikman ko na kung kailangan pa ba ng ketchup, ng tamis, o okay na. Matamis na. Ang ketchup kasi maasim di ba? Matamis na maasim. Pag sinobrahan natin, baka umasim naman. Alam niyo, hindi ko naaalatan ito kasi ang hotdog maalat na yun. Tama na yan. Siguro konting pepper to taste. May pepper naman na yung yan.
Itong pepper na binibili ko na yung malalaki para matagal maubos. Tsaka maganda yung labas ng pepper kasi mga butas marami. Diba? I-off na natin. Napakulo ko na. Mamaya naman iinitin uli yan pag naglagay ng pasta. Wala naman tayong pinalalambot dyan. So, back to ref na ito. Ketchup. Mamaya gagamitan ko ng parmesan. Mamaya ito. Mag-grate ako ng parmesan cheese. Alam niyo, ang hirap i-store ng mga cheese. Dapat tama ang lagayan kasi inaamag eh. Ito maganda. Kasi hindi pwedeng makulob ang cheese eh. Pag nakulob, mas lalong nagpo-provoke yung amag na mabilis. Kahit naka-ref. Kahit sa container, hindi nga ina-advise na ilagay sa alam yung cellophane, yung plastic wrap. Hindi yun, kasi mas inaamag din eh. Makapagkape nga muna. Gusto ko sanang kainin pakwan agad, kaya na masama yata sa umaga, Yung hindi ka pa nag-almusal. Mag-coffee muna ako at milk. Meron pa ditong konting gatas. Bukas naman na. Dahin na. Amore, vuoi qualcosa nel frattempo? No. O mangi direttamente alle 11:30? Stavo guardando. Ah, ci vuoi guardare, farmi un panino. Ah sì, te la faccio Lo adesso. faccio anche io. Eh? Lo faccio Lo io. faccio io. Adesso. Tanto ho già preparato. Vuoi caffè dopo? Così te la... finisco questo, tanto ce n'è No, poco. finisci pure. Ok, grazie. Gawa na tayo ng panino means sandwich para sa kanya. Baon. Ang lambot talaga ng Panamericano, Kita nyo? Kita nyo ba ang beauty ko? Ganyan, para high spirits kahit puyat. Sa ako na ikukwento ba't ako na puyat. May nangyari na naman dito sa building namin. Ganun ho talaga minsan. Ayan ang dito. Nabibiling na na. Pwede rin naman na sa supermarket, meron sila doong bilihan talaga nung mga ganitong prosciutto cheese. Magkukuha ng number tapos maghihintay ng kung ikaw na kasi depende kung matao hindi. Pero nakaposisyon sila doon, hihiwaan kayo nila, titimbangan kayo ng kung order kayo ng 1 gram, 2 grams, pwede. Pero kung mabilisan na gusto, total halos pareho din naman ng mga eto na, ready na. Lang to, hindi pala 1 gram ang sinasabi kanina. Kung gusto nyo 100 grams, di naman pwedeng umorder na 1 gram. Halos wala yun. Minimum pala 100 grams, 50, 100 grams, ganun. Ito, 100 grams. Kasi marami na yan. Bumili kami dalawang ganito. So, 200 grams ang Pero at least, hindi magkakasama yung 200 grams. Magkaiwalay. Kaya pag binuksan mo kasi ito, dapat makonsume within 3 days. Madaling masira ang prosciutto. Although maalat din. Pero ewan ko ba't madaling. Dahil parang may yan may humidity. Hindi naman kasi ito dry. Ayan, ready. I-wrap ko muna.
Kasi may prosciutto nga sa loob, diba? Wrap muna natin, tapos mamaya kunin niya na lang bago siya umalis. Kakain pa naman siya mamaya ng 11:30, tapos aalis. Ayun muna sa ngayon, initin ko na yung coffee ko. Mag-coffee muna ang lola para magising-gising ng konti. Tingnan yung eye bag, super. Para ho hindi dry na dry ang sauce, yung pinagpakuluan ng pasta, pwedeng lagyan ng konti yung sauce nyo. Galing din sa tubig na pinagpakuluan ng pasta. Mas maganda kasing haluin muna sa kawali na may apoy yung pasta at sauce para mas umano yung lasa, tumalab. Kaysa yung pasta ilalagay sa plato, lalagyan ng sauce, doon na haluin. Mas maganda yung ganito. I think pwede na ito kasi baka ma-overcook. 12 minutes, ginawa kong 13 kasi minsan ganun dadagdagan mo ng 1 minute kasi masyado namang matigas. Pwede na ito, hahainan ko na yung mister ko. Ayan na ang Pinoy spaghetti. Although ang ginamit ko dito ay linguine. Kain po tayo, kakain ng mister ko, ako hindi pa. Hayaan ko muna siyang kumain habang nagtutokis-tokis ako. Since ito'y Pinoy spaghetti, di ba, version natin. Di ba gano'n naman sa atin, pwedeng itabi. Kasi dito ang pasta, kapag niluto nila, kakainin nila, hindi na tinitira. Pero mayroon ding mga tao na gagawa na ng marami para ma-save yung time ng pagluluto, tsaka yung energy din, di ba? I mean to say, yung gas, 'di ba? Kasi isang lutuan pareho lang ng konti at marami. Kasi isang tao, let's say 100 grams, 150, siguro merong malakas kumain 200 grams. Magluluto na sila ng let's say half kilo, tapos yung matitira itatabi sa ref, iinitin na lang nila. Lalo yung mga busy, nagtatrabaho, 'di ba? O kaya nag-iisa ka lang kasi kada luto mo, like magluluto ka, kada kain mo isang dose lang para sa iyo, 'di ba? Malakas din sa konsumo ng gas yun, tsaka yung effort, yung time. Kaya ito, since na, yung nga, sabi ko, since na Pinoy spaghetti naman ito, sanay naman tayo na itinatabi ang pasta na ganito, tapos iniinit uli. So, ginagawa ko pag ganito ang luto ko, dinadamihan ko na. Pero yung mga pasta nila, like ang mga sauce nila hindi matamis, yung normal na Italian pasta, Italian na timpla, hindi ko ito ginagawa, hindi ko dinadamihan. Talagang eksakto lang na maubos, bihira lang mangyari may matira. Tapos yun, kung may ganun ang mangyari, kakainin agad yun the next day. Pero sila talaga sa pasta, dapat talaga bago luto, hindi init-init. Pero yan, ang dami pa Yung kanina, sabi ko 400 grams, dinagdagan ko pa yun ng 100 grams. Ginawa kong half kilo kasi ang dami ng sauce. Sabi ko, baka naman sobrang tamis ang lalabasan.
Sana hindi ko alam kung ano. Nilagyan siya na naglagay ng parmesan cheese. Siniwan ko na lang doon. Okay, yun na muna sa ngayon.